Hello guys, good morning. Dahil maulan ngayong umaga, magluluto tayo ng bilo-bilo. Masarap naman talaga to guys. Pwede itong pang-almusal or merienda. Gagamit lang tayo dito guys ng glutinous flour at lalagyan natin ng konti-konting tubig hanggang makuha natin ang consistency ng ating bilo-bilo. Next guys ay gagawa na tayo ng bilo-bilo. Naglagay lang ako ng konting glutinous flour sa ating lalagyan para hindi magdikit-dikit ang ating bilo-bilo. May pahaba ang ating ginawa dahil may makulit na bata. Maya, iyapan ako sa pabiyog. Pwede ba paabot yan ng cheese? Ito guys ang mga kakailanganin nating ingredients sa paggawa ng ating bilo-bilo. Meron tayong saba ng saging, kamote, meron din tayong gata at asukal. At syempre hindi mawawala ang ating ginawang bilo-bilo. Maglalagay din tayo dito ng sago. Next guys ay nilagay ko ang ating kamote at inilagay ko rin ang pangalawang gata. Ito ang una kong pakukuluan guys para lumambot ang ating kamote. Kapag medyo malambot na ang ating kamote, pwede na natin ilagay ang ating saging na saba. Mimekos-mekos lang natin yan guys at ilalagay na rin natin ang ating pangalawang gata. Pakukuluan lang natin ito guys ng konting minuto. Kapag kumulo na siya guys, ay pwede na natin ilagay ang ating ginawang bilo-bilo. Maglalagay na din tayo dito guys ng asukal. Tansyahan nyo na lang guys kung gaano katamis ang gusto ninyo. Naglagay din pala ako dito guys ng konting asin para hindi naman nakakaumay ang ating bilo-bilo. Nilagay ko na din pala ang sago. Isasabay na natin siya guys sa pagpapakulo ng ating bilo-bilo. Pakukuluan lang natin to guys ng pakukuluan hanggang lumapot ang sabaw nito. Ayan na guys, lumalapot na siya. Kung gusto nyo ng mas malapot pa, ay pwede naman kayong gumawa ng cornstarch na may tubig tsaka nyo ilalagay dito. Pero para sa akin guys, okay na ang ganitong consistency. At kung luto na guys, ang lahat ng ingredients na nailagay natin ay pwede na natin itong hanguin. At ito na guys ang ating finished product. Tara guys, kain. Thank you Lord sa lahat ng blessings.